Magandang araw sa inyong lahat mga kakosa. At meron nga po tayong kukunin na washing machine na itinawag sa atin dahil itatapon na daw nila. At sabi ko huwag nyo nang itapon dahil kukunin ko at susubukan nating ayusin dahil sayang naman kung itatapon lang. So ayun, dito na pala tayo sa Al Salama dito sa Jeddah, Saudi Arabia. At ito, makit na ako dito dahil titingnan ko at ayan nga, inilabas na nila. At ito, isang Daewoo na washing machine. At ito, chinik ko nga at mukhang okay pa. Pero ginalaw na nila yung, kita nyo naman sa isang, yan o, tinanggal na nila yung mga nasa taas ng drum ng dryer. At ito, nakita ko dito ay may bungi yung saksakan. Kaya baka ito ang problema. Tara, ayusin natin. Alright mga kakosa, ito nga pala yung kinuha natin na ito po ay tinawag lang sa amin na meron nga daw sira na washing machine at nilagay lang sa labas, kaya dali-dali naming kinuha, dali-dali kong kinuha at para i-repair dahil baka makuha ng haris o kaya yung babantay sa building na yon. So ito hindi naman sinabi ko anong sira nito. Siguro magpapalit sila ng itong washing machine o kaya ayaw na nilang ipagawa. Hindi ko alam, basta itinawag lang. At ang brand nga pala ng washing machine na ito ay isang Daewoo at saka 8.5 kilos. So hindi ko pa alam kung anong sira. At ito nga pala ay ganito ang washing dito pag import siguro sa Saudi. Ay meron silang, kung mapapansin nyo, may Arabic na sulat. Yan. So yun, mga Arabic yan oh. Pero meron din English. So kung dito pag tutukan ko ng kwan, yan, may soft o sulat, normal. Yan, Arabic yan. Kikita nyo naman yan. So dito nga pala sa Saudi ito mga kakosa. At ito ay nakuha ko sa Salama. Nasa Jeddah. Kung alam nyo. So ayun, una nga palang gawin natin mga kakosa, hanapin natin kung anong sira nito, anong naging problema. Ang una natin gawin ay i-visual check muna natin, katulad yan, oh, kita nyo naman sira na. So i-visual check muna natin bago natin i-testing kung anong sira. So itong napansin ko una, yan, at saka dito muna sa labas. At ang napansin ko dito mga kakosa ay ito. Yan. Dapat ito mayroon siyang bumabalik siya na unti-unti o kaya lumalagitik siya. Yung napansin ito, yan ang alam ko na sira nito. At hindi katulad nito, dapat ganito siya. Yan. Kung mapapansin nyo, meron siyang tunog. At saka bumabalik siya. Dapat ganun yun. Yun ang isang napansin ko dito sa washing na ito. Yan. May tunog siya. So, dito naman. Mukhang okay naman to. Yan. Tumigil na siya. So, ito. Hanggang ngayon, ganun pa rin. So, ito kasi, kaya kung napapansin nyo mga kakosa, so, pag nag-ikot kayo ng ganito, huwag nyo nang ibalik agad kasi meron siyang gear sa loob. So, ipapakita ko sa inyo, meron akong replacement dito. Pero, pakita ko lang sa inyo yung style ng nasa loob para hindi nyo, yan. Kung makikita nyo yan, ito ay isang replacement lang. Hindi ko pa alam kung para dito yan. Pero ito, meron kasi akong stock. Yan o, may gear siya o. Yan. So, dapat ganito ang style yan. Saglit lang. Ipakita ko sa inyo. Kuha lang ako ng plies. So, dapat ganito yan. Papansin nyo, hindi pa rin bumabalik ko. Ito, kung ikutin ko to. Yun o. Kung mapapansin nyo, umiikot siya o. Yan. At saka may tunog siya. Yan. Dapat ganyan siya. Bumabalik. Yan. Ito hindi nakasaksak ah. Oh, ayan oh. Pero dapat ganyan siya. So, kung dapat
Huwag nyong pag pinihit nyo to, huwag nyo nang ibalik na ng ganyan kasi masisira yung mga gear. Yan, yan. Oh, yan. Umiikot siya, di ba? So, next natin gawin mga kakosa ay tingnan natin sa likod kung ano pa ang pwede nating makita ang sakit nito. At saka palitan natin to. Tapos meron akong dito, saksakan. Saksak muna natin. Tapos testing natin kung anong, kung iikot pa, umiikot to o kaya yun talaga ang sira at o kaya tingnan muna natin dito. So punta lang tayo dito sa likod at baklasin natin to. Tanggalin natin yung mga screw para makita natin sa loob kung may fan belt siya o kaya kung ano bang makita natin, kung may tagas o okay pa ba yung mga rubber. Ayan. Visual check muna natin bago natin isaksak. So kuha lang tayo ng mga screw at tanggalin natin. So tanggalin ko lang mga kakasa para hindi mapapa yung video natin. So ayun mga kakasa, na tanggal na natin ito. Itong takip niya. At dito nga mga kakasa ay check natin. So nakita ko dito mga kakasa ay parang hindi pa ito dumaan sa repair. Si intact pa yung mga yan, mga wire niya. Yan, yun yung capacitor niya. Tapos check natin, baka wala siyang, dapat ito meron siyang free play. Umiikot siya na maluwag lang siyang umikot sa ito po sa spin dryer. Yan. Tapos dito naman sa wash motor, check natin. Yun. Tingnan natin kung okay pa yung fan belt. So nakita ko dito mga kasa ay medyo maluwag na. Yan. Yun. Maluwag na siya. Siguro sa tagal na ito. Yan. Maluwag siya masyado. So palitan natin. Ngayon sasaksak muna natin para makita. Bago natin saksak ay palitan ko muna to. So yun mga kausa, na palitan na po natin. Ito ay yan. Kita nyo yan. Yan. Ito yan. Pinalitan natin at subukan natin saksak. Tapos papaganahin natin kung gagana. At sana yung switch lang ang problema. At sana walang problema sa motor. So yun. Plug na lang natin. At tingnan natin. Ikutin natin yung sa switch. So kung napapansin nyo ay ayaw, naka-on na siya at ayaw umikot. So sana ito lang ang problema. So babaklasin natin mamaya. So naka-plug naman na tayo. So testing natin tong dryer, sana walang problema. Yun. Ito nyo, gumagana. So okay to. Yun gumagana, umikot. Natin yung sa likod. Yan. Umikot siya. Yun. Umikot po siya. Yan. So, ibig sabihin, okay yung dryer natin, spin dryer natin. So, ang problema natin ay yung wash natin, wala, hindi umiikot. Ito yung pang belt. Yan. Tumigil na siya. Tapos dito sa fan belt, so yun, kita nyo na naka-on. Nasa 6 tayo. Pero dito, so wala siyang, hindi gumagana. So sana yung switch lang ang problema. Wala talaga. So ang gagawin natin mga kawasa so babaklasin natin to. Yan, tanggalin natin mga to.
Yan. Ito. At subukan natin palitan to. Temporary natin yun. Dahil ito, hindi pare-parehas ang design. Sana kung magkaparehas sila, okay. Pwedeng ito ang ilagay ko. So titingnan natin kung parehas ng design, dahil kung magpalit kayo, kunin nyo ito, yung sample nyo, dali nyo dun sa bilihan ng mga pyesa, para dahil itong butas na to, hindi pa natin alam. So susubukan natin tanggalin muna. At yung meron kasi yung slant ang design ng ganito. So yun, tanggalin ko muna mga kasa. So ang pagtanggal nito ay tanggalin lang natin yung mga screw para maiangat natin. So tanggalin ko lang para hindi humaba ang ating video. So yun mga kasa, natanggal na natin to, yung mga screw. So ang susunod natin ay tanggalin lang natin to, ang mga yan mga pihitan nya. Tapos iaangat na natin to para makita natin sa loob. So yun mga kasa, angat na natin. Yan. So yun. So dito na titingnan natin kung may nabungi, bakit ayaw gumana. So tapos dito, at yun nga mga kasa, napansin ko dito na na-repair na pala ito. Akala ko hindi, dahil nakita ko na nawala yung lock dito. Yan. Tsaka yung door switch nya, ito ay kumbaga pinutol na nila, hindi na, wala ng safety na, hindi na safety, dahil tingnan nyo, nawala yung lock dito. Tsaka tinip na nila. Ito dapat, ito kapag inangat mo itong pinto na to, halimbawa switch on mo, pinihit mo yan at umikot yung drum nya doon, at bigla nyong inangat ito, ginanyan nyo, mamamatay siya. Yun yung yun. Ang case natin ngayon ay hindi na siya ganun. Kumbaga kahit switch on nyo at tinaas nyo to, tuloy-tuloy pa rin siya, dahil hindi siya magka-cut off dito, dahil tinip na nila. Dapat yan, pag binuka nyo to, dapat yan, pag naka-close, nakaganyan siya. Pag inangat nyo yung door nya, kumagano siya, hindi siya, at titigil yung itong drum na iikot, dahil ito isa rin tong switch nya. So kung napapansin nyo, kung halimbawa okay yung washing machine nyo, pag pinihit nyo siya at inangat nyo siya, inangat yung ganyan, papansin nyo na tumitigil yung motor, tumitigil yung ikot dahil dito. So sa case nito, ni-repair nila at dinirect na nila to. Yan. So yan, tuloy na, na-repair na yan. At dito na tayo, titingnan natin kung bakit ayaw bumalik. At baka may nabungi. So yun, dito mga, so tanggalin lang natin to para mailabas natin, para makita natin kung anong design nya. So tanggalin ko lang ulit mga kausa para makita nyo. So yun mga kausa, ito nga ang style nya pala. Yan. So magtataka tayo ay bakit maraming wire. 2, 4, 6, 8 wires. So ito pala ay semi-automatic, dahil meron siyang buzzer. Ito buzzer to eh. So siguro pag natapos ang laba, tutunog to. Hindi pa ako nakasubo nito. So ayun, kita natin may sunog. Baka ito yung problema. Yan. Tsaka natanggal na rin. At dito, sinitingnan ko, wala namang basag. Wala namang kita na problema sa loob na nabungi. Pero papalitan pa rin natin. At ito nga pala ay kahit yung itong drain. So meron na ring
wire. So parang semi-automatic. Kung sa automatic ay meron siyang drain motor. Pero dito, ganyan. So, kung makikita niyo dito, yan. Mababasa natin doon ay yung drain. Wash, rinse. So ayan. Meron siyang parang motor na rin. Kumbaga semi-motor. So tatanggalin ko na lang to at bibili tayo ng kunin natin to para maging sample natin at saka ito rin. So ang pagtanggal nito ay lagyan nyo na lang ng marking. Lagyan ng tape o kaya kung saan nakakonect. So meron naman sigurong color coding to. Yan. Napunta doon. So dito nga sabi ko na-repair na to kasi meron na siyang nagdugtong na sila dito. So ayun, tanggalin ko lang mga kasa at bibili tayo ng papalit natin dito at saka ito. Dahil ito nasunog na ako. Yan. Yun. Mga kakosa, bago ko po tanggalin ito para bibili ng switch na katulad nito. Yan. Ito po yan. So, subukan ko muna dahil kumbaga testing ko muna kung umiikot yun. Pero alam ko sira to dahil kahit pihitin mo ay ayaw gumana. So, ayan. Ilabas ko na lahat ng mga wire tapos isasaksak natin para matesting. Titesting natin to. Yan. Tapos pipihitin ko muna ng flies to para pakita ko sa inyo kung gumagana yung yan. So pisto ko lang yung camera. So dito mga kasa ay pipihitin ko gamit ang flies para pakita ko sa inyo na gumagana siya pero hindi siya tuloy-tuloy. So ilagay ko dito yung switch para makita nyo. Pakita ko sa inyo. Yan. Para makita nyo rin tong umiikot. Tapos ito natutulungan siya. Kumbaga tumitigil siya. Dapat imbis na tuloy-tuloy umikot. So duda ko akala ko walang bungi. So siguro may bungi. Bakit tumitigil? So titesting natin. Yan. Yun. So dapat nag-on na yun, dapat gumana. So tinutulungan kong paikot. So yun. So pag tinanggal ko, yan. Tapos dapat may babalik din siya, may reverse siya. Yan. Hindi pa rin natin tingnan nyo, dapat may ligitik siya. So ibig sabihin tumigil siya. Yan. So pag tinulungan ko ulit, gagana siya. Yan. Pag umabot na naman dun sa bungi, mag-on siya. Yun. Yan. Hindi makita. Kung makikita nyo, papansin nyo yun, gumagalaw na yun. Yun yung parang gear niya sa loob. Yan. Ang tingnan mo, nawala na naman yung lumalagitik dahil tumapat na naman sa bungi. So pag tunungan na naman natin, yan. Yan. Dapat mayroon siya lagitik, lumalagitik siya. Yan. Ayan, tingnan mo. Tumigil na naman, hindi naman lumalagitik. So ganun lang mga kosa kapag kahit hindi nakasaksak yan, pag inikot nyo siya, dapat umiikot pa rin siya at mayroon siyang lagitik. Gumana naman. Yan, malagitik. Yan, gumana. Dapat ganun siya kahit hindi nakasaksak itong washing nyo, pag pinihit nyo siya, dapat mayroon siyang lumalagitik. Pero kapag tumigil siya, hindi siya gumagalaw, baka may bungi yung gear sa loob ng switch. Meron kasing gear dyan eh. So subukan natin na palitan. So meron tayo ditong bago na ipapalit. So 8 wires din siya, 4, 4
apat din. Yan. So ang wala lang dito ay yung katulad nito. Ang wala lang dito ay yung ito. So susubukan natin na putulin at ilagay dito. Tapos i-testing natin kung okay tong replacement na binili natin. So ayun, ilagay ko lang mga kosa. So dito mapapansin nyo naman dito kung alin dito. Ito maiksi lang ito, hindi katulad nitong original nya. So magputol na lang siguro tayo dito para isaksak dito sa dito, idugtong natin dahil hindi aabot. Tingnan nyo, hindi tumitigil dahil naka-steady siya. Yan. So dapat mag-reverse siya, dapat titigil siya. So case nito, tingnan nyo, tuloy-tuloy. So dapat meron siyang lumalagitik dito. Yan. Lumalagitik. Di ba? Tumigil. Tumigil na naman yung lagitik. Pagtulungan na naman natin. Yun. Gumana na naman. So, ayun. Palitan ko lang mga kosa para testing natin. Baka sakaling ito ay walang problema. Dahil bagong bili ko to. So, papalit natin dito. So, duda ko dito. Baka may yung mga gear dito, kikita nyo doon, oh, yung mga gear, oh, baka mayroon siyang nabungi, baka pinilit nila, yung pinilit nilang pinipihit tapos binabalik. So dapat kung pinihit nyo, hayaan nyo na lang na kusa siyang umiikot-ikot. Huwag nyo nang, pag pinihit nyo siya, huwag nyo agad ibabalik. Kaya pag naglaba kayo, pag pinihit nyo siya, hayaan nyo matapos. Pag nainip kayo, huwag nyo nang ibalik. Hayaan nyo, kunin nyo lang yung mga damit para hindi masira yung mga gear. So palitan ko lang mga kawasa. So ayun mga kawasa, ito yung luma. Tinanggal ko na, pinutol ko dahil yung dito, itong bago na to ay maiksi. Kaya yung kadugtong nito, yun ang dinugtong ko. So subukan natin kung hindi na kailangan tulungan na pihitin yung switch nya. So dito tayo, gusto ko lang mga kausa para makita natin kung anong pinagkaiba. So ayun mga kausa, isaksak natin at titingnan natin kung may pinagbago, kung hindi na kailangan tulungan. So ilagay ko lang dito para makita nyo yung diferensya kanina at ngayon na pinalitan natin yung switch. So hindi ko pa na-fix para titesting natin. So ito yung bago. So kanina mga kakosa ay di ba napapansin nyo, tinutulungan natin na pihitin dahil pag tumapat doon sa may bungi, hindi na siya magre-reverse. So dito, ito yung bago, subukan natin yung okay na. Yun. So mapapansin nyo dito kasi transparent to, oh. Tingnan nyo, tumigil na siya, hindi na kailangan tulungan, tuloy-tuloy na. Oh yun, di ba? So ipakita ko sa inyo mga kosa yung gear na doon. Yun, gumagalaw siya, oh tumigil. Oh yun, kung makikita nyo tuloy-tuloy siya. So yung kanina dito sa luma, dito sa luma kanina kailangan natin pihitin. So ibig sabihin may bungi siya doon sa loob. So ayan, tingnan nyo, tuloy-tuloy yung ikot. Ayun, di ba? Hindi na natin kailangan tulungan. So ito yung sira noong isa, switch. Yan. Yan, tuloy-tuloy. Kikita nyo naman dito eh. Yan. Lapit ko. Ayun, yan. Oh, tumigil na. So
saan ba nakukuha ang pagkasira nito? So halimbawa, yung timer natin is 15 minutes. Dito. May timer yan eh. Nakasulat na 15 minutes. So saglit, pakita ko sa inyo. Close ko muna para ipakita ko sa inyo yung minutes. Ayan. Yan. Kung napapansin nyo, 15. Ayan. Kung pinihit nyo dyan sa 15, o kahit saan, 12, 9, kung pinihit nyo yan, kung gusto nyo 3 minutes, dito tayo sa 15. Tapos, nainip kayo na parang matagal. Tapos, umiikot pa siya, tapos pinihit nyo, binalik nyo sa 0. Diyan nasisira yung gear natin. Kaya kung halimbawa, nilagay nyo sa 15 yan, sa 15 minutes, at nainip kayo, kunin nyo na lang yung laman ng yung damit nyo na nilagay nyo doon. Huwag nyo nang pihitin yung ito. Huwag nyo nang ibalik sa 0 dahil masisira yung mga gear doon. Yan. Lalo na pag nakasaksak, naka-on siya tapos binalik nyo, masisira yan. Mabubungi siya. Kaya minsan, bakit ayaw gumana? Sabihin nyo, bakit ayaw gumana? Dahil tumapat siya doon sa bungi at hindi na siya umiikot. Dahil para siyang yung mga gear siya na parang sasakyan na kumakagat siya, nagkakagatan sila lahat. So kung tumapat dun sa nabungi, hindi na siya umiikot. So ayun lang mga kosa ang may share ko sa inyo, at sana nakapag-share ako sa inyo ng konting kaalaman. So ayun, maraming salamat at pasubscribe sa ating YouTube channel and Facebook page. Bye-bye.